Ang lalaking ito ay gumawa ng kasaysayan sa Africa. Alam naman natin na ang Africa ay tuyot na lugar at mahirap ang supply ng tubig dito. Subalit ang taong ito ay gumawa ng balon sa iba't lugar sa Africa. Gumawa siya ng mahigit 100 na balon na mapagkukunan ng malinis na tubig sa iba't ibang lugar sa Africa at namigay ng mga kagamitan sa mga bata. Ngunit sino nga ba ang taong ito? Siya ay si James Stephen Jimmy Donaldson, ipinanganak noong May 7, 1998, na mas kilala sa kanyang online na alias bilang si Mr. Beast. Siya ay isang American YouTuber, online na personalidad, negosyante, at pilantropo. Siya ay kilala para sa kanyang mabilis at mataas na produksyon na may napakaraming viewers sa kanyang mga video sa kanyang YouTube channel, na nagtatampok ng mga detalyadong hamon at malaking papremyo sa kanyang mga content challenger. Sa mahigit 236 na milyong subscriber, siya ang may pinakamaraming nakasubscribe na individual sa YouTube at ang pangalawang pinakamaraming nakasubscribe na channel sa pangkalahatan. Ang pinakabagong video ng American YouTuber na si Mr. Beast, kung saan sinabi niyang nagtayo siya ng 100 balon sa buong Africa, ay nakakuha ng samut-saring mga reaction online mula nang may publish niya ang bidyong ito. Sinabi ng ilang aktivista at mamamahayag ng Kenyan na binigyang diin niya ang mga pagkabigo ng gobyerno ng Kenyan, habang si Mr. Beast, na ang tunay na pangalan ay Jimmy Donaldson, ay inaasahan na siya ay kanselahin, kasunod ng reaksyon. Ang mga bagong balon ay magbibigay ng malinis na inuming tubig para sa hanggang 500,000 katao sa Cameroon, Kenya, Somalia, Uganda at Zimbabwe, sinabi ni Donaldson, habang ang isang kasamang fundraiser upang suportahan ang mga lokal na organisasyon ng tulong sa tubig ay nakalikom ng higit sa $300,000. Ang 10 minutong video ni Donaldson ay nagpakita rin sa kanya ng pagbibigay ng mga supply sa mga paaralan ng Kenyan, tulad ng mga bagong kagamitan, mga bola ng soccer, mga computer, mga whiteboard at projector, paggawa ng tulay sa isang ilog upang ligtas na i-connecta ang isang nayon sa mga lokal na paaralan at ospital, at pagbibigay ng mga bisikleta sa isang nayon sa Zimbabwe para tulungan ang mga bata na makapasok sa paaralan. Inihambing ng kilalang aktivistang si Boniface Mwangi ang mga aksyon ni Donaldson sa mga aksyon ng gobyerno ng Kenya, na sinasabi na, "Kami ay isang nakakahiya, kakilakilabot na bansa, isang ulubing bansa na pinamamahalaan ng mga milyonaryo." Katulad nito, pinuri ng freelance na mamamahayag na si Ferdinand Amondi ang mga pagsisikap ni Donaldson o Mr. Beast, ngunit sinabi niya na, nakakahiya na ang isang YouTuber ay pumasok sa Kenya sa isang charity tour upang isagawa ang mga gawain na dapat natapos ng aming mga buwis noong nakaraan. Naabot ng CNN ang isang tagapagsalita ng gobyerno ng Kenya para sa komento ngunit hindi nakatanggap ng tugon sa oras ng paglalathala. Ayon kay Saran Kaba-Jones, tagapagtatag at CEO ng Face Africa, isang organisasyong nagtatrabaho upang mapabuti ang infrastruktura ng tubig at kalinisan sa Sub-Saharan Africa, ay nagsabi sa CNN, "Ginagawa ko ito sa loob ng 15 taon, ngunit nahihirapan kaming ipagpatuloy ang gawain, dahil ang pagpopondo, kamalayan, at advokasya ay lahat ay gumagana." At pagkatapos, idinagdag niya, "Sa isang gabi, dumating ang taong ito, na nagkataong isang puting lalaki na may malaking plataporma, at bigla na lang, nakuha niya ang lahat ng atensyon." Ito ay uri ng pagkabigo, ngunit ito rin ay pag-unawa sa likas na katangian ng mundo. Pinuri niya si Donaldson na kilala bilang si Mr. Beast sa pagbibigay ng pansin sa pangangailangan para sa malinis na supply ng tubig, ngunit nagbabala na, ang issue ay pagpapanatili. Isang bagay ang pumasok at i-install ang balon, isa pang bagay para sa amin na bumalik sa 3, 4, o 5 taon mula ngayon, at tingnan kung gumagana pa rin ang balon na yon. Sinabi ni Kaba-Jones sa CNN na ang Face Africa ay nagtatrabaho sa mga lugar kung saan, 60% ng mga balon ay sira, at ang mga tao ay bumalik sa pag-inom mula sa sapa dahil walang infrastruktura na inilagay para sa follow-up para sa pagpapanatili para sa pagkumpuni, at sinabi niyang umaasa siya kay Mr. Beast kasama sa pagsisikap sa mahusay na pagbuo ng infrastruktura na ito. Si Mr. Beast ay kahangahangang YouTubers, sapagkat siya ay may mabuting puso na handang tumulong sa maraming tao na nahihirapan sa buhay. Sana marami ang gumaya kay Mr. Beast na handang tumulong sa mga nangangailangan.
Kung nagustuhan mo ang bidyong ito ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod kong mga video.